Today is Saturday, November 18, 2023. I-chart natin si Plus, Dito, Ion at PLC. Tara. Unahin natin pag-aralan si Plus. Kung pagmamasdan natin, mukhang uptrend naman tong Plus. Nag-crossover yung mga moving averages at yung kandila is above moving average din. Pero ang tanong, ito na kaya yung katapusan ng uptrend at tuluyan ng bumagsak or mag-pullback lang at ituloy ang uptrend? Of course, sa ngayon walang makakasagot niyan. Pero kung i-analyze natin, mukhang nagre-resist siya dito. Mag-plot siguro tayo ng resistance dito sa 7 pesos. So yan, may possibility din na mag-consolidate ito sa resistance. Antayin tong red moving average or EMA 13 saka tumuloy umakyat. So tatlo na yung nabanggit ko na possibility. Una, pangalawa, pangatlo. Sa trading, kailangan i-narrow down natin yung mga possibilities at bawasan. Kaya try natin i-narrow down, Kung pagmamasdan natin tong RSI, nasa overbought level na siya. Which means, kung wala ka pang hawak at papasok ka pa lang, the risk is considered to be medium or high risk. Try natin i-backtest at i-zoom out natin para makita natin yung kabuoang picture. Kung magbibase tayo sa history ng RSI, prone siya sa pag-dive ng price. Gaya nito. Or may chance na mag-pullback lang at tumuloy ang uptrend. So, kung wala ka pang hawak, kunwari, ang magandang gawin is antayin lumapit yung price sa pulang moving average or EMA 13. Kung gagawin kasi natin yun, mananarrow down natin yung mga options. But still, trading plus is still on medium to high risk pa rin. Paano naman kung may hawak ka or nakabili ka sa baba? What will you do now? May different strategy na pwede kang gawin. Like, sell half at iwan yung natitirang half. Or di kaya sell all kung happy ka na. So, it's up to you kung paano mo siya ibebenta. So, yung overall sentiment ko, magpapas muna ako kay Plus. Antayin ko na lumapit yung price sa pulang moving average or EMA 13. Then, if in case na makapasok man, magseset ako ng negative 10% na cut loss mula sa pulang moving average para protected pa rin yung capital. Since risky i-trade si Plus kahit mukhang uptrend pa ito. Next is dito. Dito sa weekly chart mukhang nagkaroon ng fake out, Mapapansin natin yung wick ng candle. Pero this could be a sign na posibleng tapos na ang downtrend dahil na-break niya itong lower high. So may guess posibleng nasa consolidation na tong dito. Draw tayo ng box. Pwedeng ganyan yung movement. Ngayon naman try natin pumunta sa daily chart. Actually, medyo napapaisip ako sa volume na to. Is someone accumulating on this area? Kung magbibase tayo siguro sa market phases, posibleng nasa accumulation stage na tong si dito. Pero sa ngayon, hindi pa siya ganun kalinaw. Wala pang assurance na talagang accumulation stage na tong si dito. Balik tayo sa weekly chart. Siguro ang crucial level
kapag nag-below 1.96 pesos yung price. Pero if ever man mabasag yan, posibleng konti na lang din ang ibabagsak nitong C dito. Ang best approach for now siguro, buy near support at sell near resistance, since posibleng nasa consolidation tong C dito. Next is ION. Dito sa monthly chart, mukhang uptrend pa naman tong si ION. Nag-crossover yung mga moving average at yung kandila is above moving average din. So, possible nagpo-pullback lang to at magkakaroon ng continuation yung uptrend, or pwede rin na katapusan na ng uptrend. Kaya siguro bantayan natin yung price kung malalaglag ba sa pulang moving average or EMA 13. Medyo delikado kasi pag nalaglag siya doon. Kung halimbawa, plano mong bumili, as much as possible dapat malapit yung buy price mo sa pulang moving average or EMA 13 para hindi ganon kataas yung risk. At mag-set na lang siguro ng mga 10% na cut loss mula sa moving average na pula. Gaya nito, no, mag-set tayo kunwari, then cut loss, parang ganyan. So it's up to you kung paano ka magsiset ng cut loss, kasi yung iba gumagamit ng VAR and so on. Next is PLC. Dito sa monthly chart, mukhang uptrend naman tong PLC. Nag-crossover yung mga moving averages at yung mga candles is above moving average din. At breakout din siya sa downtrend line resistance. May mga cases na pag nag-breakout siya sa downtrend line resistance ay nagsa-sideways pa ito. So may possibility na balikan pa tong support na to. Kaya maigi pa rin na mag-set ng cut loss, lalo na kung nag-enter ka dahil na-break yung downtrend line resistance. For now, I think sideways pa tong PLC. Pwedeng ganito or ganito. Hindi ko pa ma-determine kung saan yung range sa ngayon.